Barangay Bagong Lipunan, Diaz Elementary School. Isang magandang paaralan, tahimik at masarap pakinggan ang mga tono ng mga ibon. Saan nga ba ito? Puntahan natin. Let's go! Bago ang lahat, subaybayin natin kung paano tayo dadaan papuntang Odias. Nandito po ako ngayon sa tulay ng Matalom, Leyte. Ito pong dinadaanan kong tulay ay mahigit sa 20 meter. Hindi lang ako sure, pero ito yung na-observe ko. Alam ko naman paano isukat. So, alam ko naman yung kahaba, pero hindi lang ako sure. And then, pagkatapos po dito, pababa tayo ng kanilang munisipyo. Kung mapapansin nyo sa left side, nandiyan po yung kanilang munisipyo. Ayan, so napakatahimik at napakagandang pagmasdan ng kanilang munisipyo at kanilang mga parks. Marami tayong mga statue dito, at dito sa right side meron ng kanto bago sa Odias. Dito pangalawang kanto, dito tayo dadaan. Sa gilid po niya, sa kabilang side niyan is, sa left side niyan merong gasoline station. Flying B yata yung daan. So yun, diretso tayo dito. Dahan-dahan lang tayo dito kasi marami yung dumadaan pag umaga, yung mga estudyante, mga nakamotorsiklo. At dito mga besh, mga bay, sa left side madadaanan natin yung Matalom National High School. Yan, so marami tayong mga followers dyan. Hinihintay lang tayo palagi niya. Marami mga nagko-comment sa atin na, "Kuya, punta ka dito sa Matalom National High School." Actually, marami na tayong pinotoshoot dyan sa Matalom National High School. Then diretso lang tayo mga besh, mga bay. And marami tayong matadaanan dyan ng mga piso wifi. Tatlo yung dinaanan ko dyan din. Tapos diretso lang tayo. Medyo dahan-dahan lang tayo kasi kurbada yung mga daanan dito. Taas pababa, paikot-ikot. At sabi ng tenga ay hindi pala yun. So diretso lang tayo. At saka mga besh, mga bay, dahan-dahan tayo dito kapag maulan, maputik kasi dito kasi nga ay medyo may mga lumo. Kulay green na yung gilid ng daan yan, yung gilid ng kalsada. Dito mga besh, mga bay, pasensyahan nyo ako kasi naka-portrait yung pag-video ko kasi hindi ko hinahawakan yung ang cellphone ko. Nakalagay lang sa chest holder. At dito mga besh, mga bay, dito mga besh, mga bay, sa unang kanto, sa right side, dito tayo liliko. Papuntang Odias na yan, Bagong Lipunan. So dire-diretso yan. Mapapansin nyo dito yung mga gilid-gilid, puro puno, saging, mangga, at saka lube. Masagana, masarap yung hangin dito mga besh, mga bay. At dito nga pala mga besh, mga bay, naka-landscape na yung cellphone ko kasi nga dati ko pa tong video, naka-save lang sa gallery ko. Then naka-landscape na siya kasi nga hawak ko na yung cellphone ko. At dito mga besh, mga bay, tahimik yung dinadaanan ko. Masarap pakinggan yung mga tono ng ibon, tono ng mga hayop, simoy ng hangin, napakasagana at napakasarap sa ilong. Amuyin yung mga palay dito. Masarap dumaan dito. Nakakamiss, no? Pag ganito talaga mga probinsya, ganito talaga yung mga daan, mamimiss mo talaga, no? Kahit nasa Manila ka, nasa ibang bansa ka, kapag nasa Cebu ka, yun, di ba? Yung mga taga dito pala, yung mga nasa labas, nasa ibang bansa, shoutout po sa inyo, saludo po ako sa inyo ng mga nasa abroad, no? At saludo ako sa inyo dahil natitiis nyo na magtrabaho kahit yung kamingawan sa pamilya, tinitiis nyo magtrabaho kahit mahirap, basta may ahawon lang sa kahirapan yung pamilya, ginagawa nyo para sa kanilang lahat. Saludo ako sa mga OFW natin. Yung mama ko rin, OFW abroad din. Nakakamiss, no? Yung presence ng mama mo sa bahay ninyo kasi pag may sakit yung mga kapatid mo, imbis na magulang yung mag-aalaga sa kanila, ikaw na mas matanda sa inyo magkakapatid, ikaw yung mag-aalaga. Responsibilidad mo na alagaan yung mga kapatid mo kapag nasasakit sila. Ganun yung disadvantage kapag wala yung magulang sa bahay. Watak yung pamilya. Walang nagsusuhito, kumbaga sa waray. Walang nagtitraining sa'yo, kumbaga. Sabi nga nila dapat maging kontento ka sa buhay na meron. Pero mali po yung term na yun. Dapat po hindi tayo kontento sa buhay natin. Pag nakuha na natin yung goal natin, then another goal na naman is step up naman tayo. Huwag tayo mag-stay sa kung anong level lang tayo. Dapat ganun tayo. Ganun yung mindset natin. Level up naman tayo. Huwag tayo makontento. Ganito po kasing ibig sabihin ng being contented. Makontento ka kung ano yung bigay sa'yo ng Diyos. Kasi yung blessings na nasa taas, walang katapusan. Kung binigyan ka ngayon ng blessings, sa susunod may blessings ulit siya. Yung natatangi mo lang gawin is hanapin yung blessings kung ano ba to. Ibig sabihin, maraming mga tools yung mundo. Marami kang pwedeng gamitin ng mga equipment to get your goal. Another goal, then goal na naman. Kapag nakuha mo ulit, then go, up again hanggang sa nasa taas ka na. Hindi masama yung nasa taas, lalo na kapag wala kang tinatapakang tao. So yung mga besh, mga bay, sa right side nito mayroong 2 feet na daan, yung pathway lang siya. So papasok tayo dyan at dyan na yung Odias. Yan na yung Odias Elementary School. Ayun, so dito na tayo sa loob. Mapapansin nyo ay very tahimik, no? At napakaganda
napakalinis, maganda yung atmosphere, yung ambience, makaka-relax ka talaga. Kahit natadtad ka ng lesson plan, pagod sa mga papers, sa mga students, sa mga children, no? Pero pag nandito ka, pag nakapakahinga ka, pagmasdan mo lang yung paligid, amuyin mo yung simoy ng hangin, pakinggan yung mga uni ng mga ibon, tignan yung mga puno, kung paano sila gumalaw dahil sa hangin, makaka-relax ka na. At sa loob ng paaralan nito mga besh mga bay, may 4 lang sila na teachers headed by our principal, Ma'am Rosenda Palen. At dito nga mga besh mga bay, inutusan ako ng karelasyon ko na mag-install ng printer. Ayan, so nilagyan ko na ng ink, yellow. Sa paglalagay nga po pala nito ay hindi ni-freeze, ni-squeeze yung ink, kundi binubus lang. Ginaganyan-ganyan, tak-tak-tak-tak para naman umagos pababa. Yan, ganyan-ganyanin lang. At saka fast forward tayo, nilagay ko na yung adapter to laptop, then saksakan papuntang outlet. So yung mga besh mga bay, open ko na yung laptop ni Ma'am Palen, yung principal, tsaka dinownloadan ko na ng driver. Ayan, so L3210 yung driver, and ayan, so install at accept, and then download, then okay, then agree. At saka ito na po mga besh mga bay, okay naman pag print, maliwanag at malinis at walang bahid na dumi, bagong bago pa yung printel nila. Habang pinagmamasdan ko yung mga batang, namimiss ko yung mga kabataan nung time na nasa elementary pa lang ako. Wala akong inisip kundi maglaro, kumain, makipagsumpungan sa mga classmates, makipagsunggo sa kanila, yung tipong wala kang problema, yung tipong kahit anong gawin mo okay lang, yung tipong wala kang inaalala, yung tipong masaya ka lang, yung tipong ayaw mo ng gulo, yung tipong ayaw mo na nasa bahay ka lang, gusto mo palagi nasa labas ka, nakikipaglaro sa mga classmates, kaibigan. Pero ngayon mga besh mga bay, no, habang lumalaki tayo, bumibigat yung pasanin natin mga problema. Habang lumalaki tayo, mas responsible tayo sa mga bagay-bagay, yung tipong wala na tayong time kahit sa sarili natin kundi magtrabaho na lang, yung tipong kapag pagod ka na gusto mo na lang matulog, yung tipong iniisip mo kung may nakakaalala pa ba sa'yo, yung tipong pakiramdam mo na sa'yo lahat ng problema, yung tipong pakiramdam mo pasanin mo yung mundo. Pero alam mo mga besh mga bay, yung tanging solusyon dyan, mag-chillax ka din, mag-outdoor ka din, gumala ka kasama yung kaibigan mo, yung mga friends mo, family mo, i-treat mo yung sarili mo, huwag puro trabaho, pasyal-pasyal din, inom-inom din, di ba? Napaka ng mensahe ko, inom-inom, bad words yan. Pero basically, and ganun talaga yung ginagawa ng mga tao. Pero syempre mga besh mga bay, isama mo yung Diyos sa pakikibaka mo sa buhay. Walang nagiging successful na tao kapag wala yung Diyos sa buhay nila. Maging successful ka man, yumaman ka man, na bigla-bigla, tsak ako, hindi magandang pera yan. Galing yan sa masamang pera. Yung successful na tao, yung masayang pamumuhay, sinasama nila yung Diyos sa buhay nila.